Pilipinas at Vietnam. Ito mga kaibigan, ating ikumpara sino ang may lamang sa ekonomiya. Alamin natin sa pamamagitan ng tatlong lakas o strength ng mga bansang Vietnam at Pilipinas. Siyempre, yung una, may duda pa ba tayo? Saan tayo malakas? Siyempre, ang Pilipinas ay English-speaking. English-speaking workforce. Yan pa rin yung unang choice ng karamihan sa mga BPO at saka sa mga IT jobs all over the world. Kaya tayong mga Pilipino ay lamang. Pangalawa, malakas ang remittance mula sa OFWs. Imagine niyo mga kaibigan, napakaraming OFWs. At halos nga $37 billion kada taon ang bumubuhos pabalik sa local spending sa Pilipinas. Bilhin mo, 37 billion mga kaibigan dollars. At yan ay pinakikinabangan ng ating ekonomiya. At syempre, yung ating mga kabataan at ang growing market sa mga paggawaan ng iba't ibang mga kondo. Siyempre, yung pagbisita ng ating mga kababayan, paggasto sa mga mall at sa mga pagkain, yan ay malaking ambag para sa ating mga Pilipino. Siyempre, ang Vietnam naman, mga kaibigan, mabigat dahil ang kanilang isa sa mga pinakamalaking baluarte ay yung manufacturing hub sa pamagitan ng kanilang mga electronics, garment, shoes. Siyempre, nandiyan yung Intel, Nike, Samsung. Doon ginagawa yung mga global brands. Biro nyo mga kaibigan, nawala yan sa Pilipinas. Yung past GDP growth, steady ang kanilang growth sa numero ng 6 to 7% dahil sa kanilang diversified industries. At kasama na rin mga kaibigan yung kanilang mga pre-trade agreements na nagkakaroon ng resulta. Kaya marami silang mga export sa Europe at Asia. Tingnan nyo yung mga sapatos yung Nike, di ba? Made in Vietnam. Kaya kung sa tingin ninyo lamang ang Pilipinas, di ilagay nyo sa inyong mga comment kung ano ang advantage ng Pilipinas over sa Vietnam. Pero yung tatlong bagay na yan, diyan nakabatay yung lakas ng Pilipinas at yung lakas ng Vietnam. Sa mga kayon, dako mga kaibigan, follow for more quick and very productive facts na meron tayo. Ayan yung mga link na ginawa natin. Salamat at good night.ありがとうございました。